Anong sabi niyo? Ipakakasal niyo ako sa business partner niyo? Napalakas bigla ang boses ni Fiona sa mga magulang. Tama ang narinig mo, Iha. Kailangan mong pakasalan si August para maisalba ang negosyo natin. Hindi, Mama! Ayoko! Mariin niyang sagot. Pakiusap naman, anak. Pumayag ka na lang alang-alang sa papa mo. Ikaw lang ang makakasalba sa negosyo natin na ilang taon naming pinaghirapan. Lalo na ang papa mo. Nakikiusap na sabi ng mama niya. Tama ang mama mo, anak. Kung mahal mo kami, papayag ka sa gusto namin. Napatingin si Fiona sa amang nakahiga. Ang payat-payat na nito. Malayong malayo sa dating itsura. Ngayon, 1 taon na lang nalalabi nito sa mundo at iiwan na sila nito. Mahal na mahal niya ang ama. Kung pwede nga lang kung ganun lang kadaling magpakasal sa taong ni Anino hindi pa niya nakikita, ay ginawa na niya. Ang kaso, hindi ganun kadali. Masyadong mahirap ang hinihiling ng mga ito sa kanya. Humiling na lang ho kayo ng iba, Papa. Wag lang yan. Hindi ko kaya. Pag-isipan mong mabuti, Fiona. Para ito sa inyo ng mama mo. Gusto ko bago ako mawala masiguro ko na hindi kayo maghihirap. Parang hinaplos ang puso niya. Alam niya na kaya yun ginagawa ng papa niya para sa kabutihan nilang mag-ina. Sadyang nahihirapan lang talaga siya. O sige po, Papa. Pag-iisipan ko po pero hindi ako nangangako na papayag na ako sa gusto niyo. Salamat, Iha. Pagkalabas ng kwarto ng ama, dumiretso siya sa balcony. Gusto niyang makasagap ng hangin at marelax ang isipan. Anong plano mo ngayon, Fiona? Pagbibigyan mo ba si Tito? Napalingon si Fiona nang marinig ang boses ng pinsan. Narinig mo palang pag-uusap namin? Oo naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Mahirap nga naman talagang magpakasal sa taong hindi mo naman mahal at isa pa kasal ang pinag-uusapan dito. Habang buhay ka nang matatali sa isang kasal na wala namang pagmamahal. Yun na nga, Sandra Ano bang gagawin ko ngayon? Hindi ako sang-ayon sa gusto nila, Papa, pero... Pero ano? Pero ayoko siyang biguin. Alam ko naman kung anong hirap ang pinagdaanan niya para lang mapalago ang negosyo na meron kami ngayon. Kaya lang ang hirap Nahihirapan ako. Ano bang gagawin ko, Sandra? Kung ako ang tatanungin mo, siguro pumayag ka na lang. Para naman to sa inyo ni Tite Malay mo, mabait naman si August at baka ma-develop ka sa kanya. May point naman ang pinsan niya. Sa bagay wala namang imposible sa pag-ibig. Pero kung papayag siya sa gusto ng mga magulang, papaano na ang lalaking iniibig niya? Oo, may iniibig na siya, si Brian. Schoolmate niya noong college. Ramdam niya na gusto rin siya nito. Nahihiya lang itong magtapat ng pag-ibig sa kanya dahil sa estado ng pamumuhay niya. Ayaw naman ni Fiona na mag-first move, kaya't hinihintay na lang niya ang araw kung kailan ito magtatapat ng pag-ibig sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Gulong-gulo ang isipan. Hindi alam kung anong gagawin. Makalipas ang 3 araw nakatanggap si Fiona ng tawag galing sa kaibigang si Jana. Niyayaya siya nitong mag-night swimming sa Laguna. Birthday daw ng kapatid nito. Dahil gusto niyang makapag-relax at pansamantalang kalimutan ang problemang kinakaharap niya, pumayag siyang sumama sa kaibigan. Pagsapit ng hapon ay sinundo siya ni Jana sa kanilang bahay. Kasama nito ang 2 kaibigan nila na sila Ana at Myla. Mabuti naman at pumayag kang sumama sa amin. Promise mag-e-enjoy ka sa night swimming natin. Oo nga gusto ko ring makapag-relax. Mabuting at naalala mo kong yayain. Oo naman, ko pa ba? Saka alam mo ba, Fiona, maraming boys doon. Malay mo, nandun na rin ang para sa'yo. Ay nako, Jana, wala akong panahon sa mga lalaking ganyan. Ang gusto ko lang makapag-relax at mag-enjoy, yun lang. Malamang dahil hanggang ngayon umaasang ka pa rin kay Brian. Singit ni Ana na ikinapula ng mukha niya. Dapat kasi, Fiona, ikaw nang mag-first move. Kasi sa tingin ko gusto ko rin naman ni Brian. Nahihiya lang yun sa'yo. Or maybe torpe lang talaga siya? Si Myla naman ang nagsalita. Hay naku, kayong dalawa, tigilan niyo na nga ako. Kahit gusto ko si Brian, hindi ako mag-first move. Period. Makalipas ang 1 oras ay nakarating din sila ng Laguna kung saan sila magna-night swimming. Kanya-kanya sila ng kwarto.
Inayos muna ni Fiona ang mga gamit bago nagpa siyang lumabas. Habang naglalakad, isang lalaki ang nakabanggaan niya. Kamontik pa siyang matumba. Mabuti na lang ay maagap siyang nahawakan ng lalaki. Ay, pasensya na sir, hindi kita napansin eh. Hinging paumanhin ni Fiona. It's okay, next time be careful. Tugon nito sa buong boses. Hinatid na lang ng tanaw ni August ang papalayong babae. Para bang pamilyar to. Hindi lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Hoy, sino na naman yan tinitingnan mo? Hindi ko siya kilala eh. Nagkabanggaan lang kami rito. Pero parang pamilyar siya sa akin. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko siya nakita. Siyempre, sa dami ba naman ng mga babae mo eh. Natural, hindi mo talaga maaalala mga pangalan nila. So, August Villarreal, sino babae mo ngayon? Nakangising tanong ni Ralph. Sa ngayon, wala. Ayoko muna ng babae. Gusto ko ng katahimikan. Sa tingin ko, hindi mangyayari ang gusto mo. Nandyan na siya eh. Ha? Sinong nandyan? Tumingin ka sa kanan mo. Wala sa loob na tumingin siya sa kanan. Napamura si August nang makitang babaeng papalapit sa kinatatayuan nilang magkaibigan. Oh shit. O siya, maiwan ko na muna kayo. Enjoy August Villarreal. Nangaasar na sabi ni Ralph bago siya iniwan nun. Madilim ang mukha na tiningnan niya si Sarah. Pero baliwala yun sa babae. Bagkus ay abot tenga pa rin ang ngiti nito. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba ako? Hindi niya naitago ang inis na nararamdaman sa babae. Kung sasabihin ko ba na oo magagalit ka ba? Nang uuyam na sagot ni Sarah. Natural, magagalit ako. Kaya nga ako nandito para mag-enjoy at mag-relax. Tapos pupunta ka pa rito para sirain lang. My goodness, Sarah. Bumalik ka na nga ng Maynila at hindi kita kailangan dito. No! Dito lang ako, August. Gusto kita makasama. At isa pa, mas mag-e-enjoy ka kung kasama mo ko. Inis niyang tinalikuran ng babae at naglakad palayo. Pero sinundan pa rin siya nito hanggang sa makarating ng kwarto. Bakit ba sinusundan mo pa ako hanggang rito? Ano ba, Sarah? Manhid ka ba o sadyang tanga ka lang? Ayoko na sa'yo. Matagal na tayong tapos. Kaya't utang na loob, lubayan mo na ako. Sigaw niya sa pagmumukha ni Sarah pero hindi ito natitinag. No, August. Hindi kita lulubayan hanggat hindi tayo nagkakaayos. Nararamdaman ko na hanggang ngayon mahal mo pa rin ako. How many times that I told you na hindi na kita mahal? Na ayoko na sa'yo. Tapos ng lahat sa atin. At ikaw ang sumira ng relasyon natin. Oo na, ako nang sumira. Ako na ang may kasalanan. Hindi mo naman ako masisisi, August. May kasalanan ka rin naman sa nangyari. Kung nakontento ka lang sana sa akin, hindi ito mangyayari. Kaya lang hindi. Gusto mo marami kaming babae sa buhay mo. Gusto mo, iba-ibang putahe ang tinitikman mo. Shut up! Wala kang alam. Wala. Umalis ka na nga, Sarah. Bago ko makalimutang babae ka. Alis! Halos manginig ang buong katawan ni August sa labis na galit sa babae. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nagalit ng ganito katindi. Oo, inaamin niya noon na mahal niya si Sarah. Pero sinira nito ang tiwala niya. Nahuli niya itong nakikipagniig sa isa sa mga kabarkada nito. Nang time na yon, halos magdilim ang paningin niya. Kamontik niya pang mapatay ang lalaki. Mabuti na lang at maraming umawat. Kung sakali man hindi niya pagsisisihan ang bagay na iyon. Siyang niloko. Siya ang biktima. Karapatan niyang ipaglaban ang sarili. Fine! Aalis na ako kung yan ang gusto mo. Pero hindi pa tayo tapos. Babalik ka rin sa akin at sinusumpa ko yan dito at sa harapan mo. Padabog na lumabas ng kwarto si Sarah. Sa labis na galit, naikuyom na lang niya ang dalawang kamao. Nasa ganoon siyang kalagayan ng maabutan ni Ralph. Bakas sa mukha nitong pag-aalala nang makitang itsura niya. Oh, what happened bro? Nag-away ba kayo ni Sarah? Yes. Bakit ganun? Bakit hanggang ngayon pinagpipilitan pa rin niyang sarili niya sa akin? Hindi ba niya nakikita na ayoko na sa kanya? Na isinusuka ko na siya? Hindi, dahil mahal ka niya. Mahal? Kung mahal niya ako, hindi niya ako lolokohin. At mas lalong hindi siya makikipagrelasyon sa barkada niya. Nangyari nang nangyari. Maybe mag-move on na lang kayo pareho. Siguro titigilan ka lang din ni Sarah kapag nakita niyang may pinalit ka na sa kanya. Wait, ano nga palang balita dun sa anak ng business partner mo? Pumayag na bang magpakasal sa'yo?
Hindi pa nga eh. Sa totoo lang, Ralph, naiinip na ako. Masyadong nag-iinarte ang anak ni Mr. Rodriguez. So what's your plan? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero pagbalik ko ng Maynila, kakausapin ko ulit si Mr. Rodriguez, pati ang anak niya. Bakit kasi gusto mong maging asawa itong anak ni Mr. Rodriguez? Maganda ba? Yes, maganda siya. Pero hindi naman yun ang dahilan. Kung hindi, ano? Gusto ko nang magkaroon ng anak at tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko. At higit sa lahat, gusto ko nang tantanan ako ni Sarah. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi lang siyang babae. Paano yun? Mapapapayag mo kaya ang anak ni Mr. Rodriguez na pakasalan ka? Saka parang ang hirap naman nun. Magpapakasal kayo tapos hindi nyo naman mahal ang isa't isa? Pareho kayong estranghero at estranghera. Yeah, mahirap talaga. Pero wala namang imposible. Malay mo, ma-develop kami habang nagsasama. Well, may point ka naman. O siya, sige na. Babalik na muna ako sa room ko. Mamaya na lang. Nang mapag-isa sa kwarto, sunod-sunod na buntong hininga ang ginawa niya. Buo nang pasya niyang kausapin ulit si Mr. Rodriguez tungkol sa offer niya. Samantala, nakaupo lang sa gilid si Fiona habang pinapanood ang mga kaibigan na masayang naliligo. Samantalang siya'y tahimik lang at malayong iniisip. Gusto niyang mag-enjoy pero hindi niya magawa. Paulit-ulit niyang naririnig ang sinabi ng mga magulang. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapagdesisyon kung papayag ba siya o hindi. Kalayaan niya kasi ang nakasalalay rito. Nang mainip, nagdesisyon siyang bumalik ng kwarto. Pagkapasok ay kaagad niyang binuksan ng isang bote ng wine na tinungga ito. Hindi nagtagal ay naubos niyang laman. Nagbukas ulit siya ng isa pa at katulad kanina, naubos ulit ang laman nito. Nakaramdam siya ng pagkahilo, pero hindi niya ito pinansin. Bagkus, lumabas siya ng kwarto para balikan ang mga kaibigan. Pasuray-suray siyang naglakad. Habang naglalakad ay basta na lang siyang natumbat nagdilim ang paningin. Pero bago yun, may narinig siyang boses ng lalaki. Nagising si Fiona sa sinag ng araw na nanggagaling sa bukas na bintana. Nang tingnan niyang suot na relo, ay pasado 10:00 na pala ng umaga. Dali-dali siyang bumangon ngunit napasigaw siya nang makitang lalaking katabi. Wala itong kahit na anong saplot maliban sa kumot na nasa paanan nito. Ah! Sigaw niya dahilan upang magising ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nang makitang kahubaran niya. Sa labis na inis, pinagbabato niya ito ng unan saka mabilis na binalabal ang kumot na naroroon. Sino ka? Magkasabay pa nilang tanong sa isa't isa. Pwede ba? Huwag mong gayahin ang tanong ko. Sino ka at bakit ka nandito sa kwarto ko? Sandali lang, miss. Huminahon ka nga muna. Mag-uusap tayo ng maayos, yung hindi nagsisigawan. Paanong hinahon? Tingnan mo nga yung mga itsura natin. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Nirape mo ba ako? Nag-aapoy ang mga mata ni Fiona habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Of course not! Sinungaling! Kung hindi mo ako nirape, paano mo sa akin ipaliliwanag kung bakit parehas tayo nakaubad? Oo, may nangyari sa atin last night. Pero hindi kita ginalaw ng sapilitan, ano? Hayop ka! Walang iya ka! Sinamantala mo ang kalasingan ko. Ilang taon kong iningatan ang pagkababae ko. Tapos darating ka para kunin ang walang kahirap-hirap. Nanghihina siyang napaupo sa malamig na sahig. Hindi niya mapigilan ng umiyak. Hindi niya matanggap na sa isang iglap lang, wala ng pagkababae niya. Kinuha ito ng isang estranghero. Wait, let me explain. Unang-una, hindi ko kinuha sa iyo ang pagkababae mo. Kusa mo itong ibinigay sa akin. At sino ba ako para tanggihan ka, no? Sinungaling! Kahit lasing ako, hindi ko yun magagawa. Ang sabihin mo, sinamantala mo kalasingan ko. Di ka na naawa sa akin? Paano na ako ngayon, ha? Oh, really? Gusto mo bang makita na nagsasabi ako ng totoo? Nakangisi siyang tinitingnan ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Anong makitang sinasabi mo? Kinuha ng lalaki ang cellphone na nakapatong sa center table na naroroon. May hinahanap ito. Nang makitang hinahanap, ay inabot to sa kanya. Ano yan? Kinakabahan niyang tanong. Kung gusto mong malaman, panoorin mong mabuti. Bagaman nag-aalangan ay sinunod pa rin ni Fiona ang sinabi ng lalaki.
Unti-unti niyang tiningnan ng screen ng cellphone kung saan may videong nakaplay. Halos manlaki ang mga mata ni Fiona nang makitang video. Hindi siya makapaniwala na magagawa niya yun. Inis niyang hinarap ang lalaki na abot tenga ang ngiti. See? Nagsasabi ako ng totoo. Gusto ko lang malaman mo na hindi mo ito kwarto. Kwarto ko ito. Sinungaling ka! Alam kong edited ang video na yan. Makikita mo, idedemanda kita at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa bilangguan. Mabilis ang kilos na hinagilap niya ang mga damit. Nang makita, walang pakialam na nagbihis siya sa harapan ng lalaki. Wala na siyang maitatago. Nakita na nito at kinuha ang isang bagay na pinaka-iingat-ingatan niya. Nang matapos ay padabog siyang lumabas ng kwarto nito. Nang makapasok sa kwarto niya, ay kaagad siyang nahiga sa kama. Napaiyak na lang si Fiona nang maalala ang video. Kitang-kita doon na siyang naunang humalik sa lalaki, na naging dahilan upang may mangyari sa kanilang dalawa. Wala siyang maalala sa mga nangyari. Simula nang makauwi ay lalong naguluhan si Fiona. Hindi alam kung anong gagawin lalo na't patuloy ang pangungulit ng mga magulang. Isang hapon, maasinsinan siyang kinausap ng mga magulang. Kinakabahan siya lalo na't seryoso ang mga ito. Ano po bang pag-uusapan natin? Nag-usap na kami ng mama mo at napagdesisyonan namin na hindi ka napipilitin. Kung ayaw mong pakasalan si August, maluwag naman namin yung tatanggapin. Napag-isip-isip namin ng papa mo na unfair nga naman sa'yo. Malaki ka na't may sariling desisyon. Patawarin mo kami anak kung naisipan namin na ipakasal ka kay August. Huwag kang mag-alala at hindi kami galit sa'yo. Salamat po. Salamat po sa pangunawa. Nayakap na lang niya ang mga magulang sa labis na tuwa. Ngayon makakahinga na siya ng maluwag. Wala na siyang iisiping problema. Samantalay nakatanggap ng tawag si August galing sa mag-asawang Rodriguez. Gusto siyang makausap ng mga ito. Pagkagaling sa opisina ay dumiretso na siya sa mansyon ng mga Rodriguez sa Ortigas. Eksaktong 4:00 ng hapon nang dumating siya ron. So, Mr. and Mrs. Rodriguez, kaya niyo ba ako pinapunta rito para sabihin sa akin na pumapayag ng anak niyo na pakasalan ako? Sa totoo lang August ginawa na namin ang lahat para mapapayag siya na pakasalan ka. Pero ayaw talaga ng anak namin. Kaya't nagdesisyon kaming mag-asawa na hindi na matutuloy ang kasal ninyo. What? No! Hindi ako papayag, Mr. Rodriguez. Pasensya na August. Ayaw naman naming pilitin sa isang bagay ang anak namin. Ayaw namin na dumating ang araw na kasusuklaman niya kami. Dahil naging kontrabida kami sa buhay niya. Malumanay na sabi ni Mrs. Rodriguez. I understand, but... Nabitin sa ere ang sasabihin ni August nang bumukas ang pintuan at iluwa ang isang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang babaeng naka one night stand niya. Sino siya? Tanong niya sa mag-asawa. Siya ang anak namin, si Fiona. Sagot ni Mr. Rodriguez. Kapag umaayon nga naman sa akin ang pagkakataon. So ikaw pala si Fiona, ang anak nila Mr. and Mrs. Rodriguez. Ang soon-to-be wife ko. Anong sinasabi mo? At saka bakit nandito ka sa pamamahay namin, ha? Magkakilala kayo? Sabay na tanong ng mag-asawa. Bueno, hindi na ako magtatagal, Mr. and Mrs. Rodriguez. May mahalaga pa akong pupuntahan. Pasakay na sana sa kotse si August nang habulin siya ni Fiona. Kaagad nitong iniharang ang katawan sa pintuan ng kotse. Yes? May sasabihin ka ba sa akin? Nang uuyam niyang tanong. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Alam mo ba na ako ang anak nila kahit kinuha mo pagkababae ko? Hindi. Pero sa tingin ko, yun ang naging daan upang mapapayag kita na pakasalan na ako. Wow! Ang kapal naman ng pagbumuka mo. Sabihin na natin na makapal nga. Ayos lang. Gwapo naman ako. Hiyak! Hindi lang pala makapal ang pagmumukha mo. Feelingero ka rin pala. Whatever. Sa ayaw at sa gusto mo, papayag ka na pakasalan ako. Dahil kung hindi ano? Ilalabas ko lang naman sa social media ang video natin. Kaya't mamili ka, Miss Fiona Rodriguez. Hindi na hinintay ni August na makasagot si Fiona. Mabilis na siyang sumakay sa kotse at pinaandar ito. Sa halip na umuwi ng bahay ay tinawagan niya si Ralph at niyayang uminom. Nagkita sila sa isang bar sa Makati.
What's up, bro? May sasabihin ako sa'yo. Tiyak na magugulat ka. Paninimula niya. Okay, ano ba yun at tungkol saan? Naalala mo ba yung babaeng kinuwento ko sa'yo? Yung naka one night stand ko sa Laguna. Oh, bakit? Ano naman ang tungkol sa kanya? Siya lang naman palang anak ng mag-asawang Rodriguez. Now I know kung bakit siya pamilyar sa akin. Wow, really? Small world. O so ano nangyari? Ayaw pa rin niyang pumayag na magpakasal sa akin. Kaya sinabi ko na pag hindi siya pumayag, ilalabas ko ang video naming dalawa. Wait, what? Talaga ba gagawin mo yun? Of course not. I'm not stupid para ipahiya ang sarili ko sa buong mundo. Sinabi ko lang yun para matakot siya at mapilitan na pumayag. Well, maganda yung naisip mo pero ingat ka pa rin ha. Baka mamaya niyan mas matalino at mas magaling pa yung mag-isip sa'yo. Isang nakakalokong ngiti lang isinagot niya sa kaibigan. Sa isip-isip niya, siya si August Villarreal. Wala pang nakakalamang o nakakatalo sa kanya. Samantala, halos sumabog naman sa sobrang inis si Fiona. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Naiisang tao lang ang lalaking gustong ipakasal sa kanya ng mga magulang at ang lalaking nakaanuhan niya. Pinipilit niyang kalimutan ang katangahang nangyari. Pero paano niya yun magagawa kung malapit lang pala sa kanya ang taong yun? At ang masakit pa, may hawak tong alas sa kanya. Kaya't malakas ang loob na i-blackmail siya. Hindi siya papayag na maisahan ni August. Gagawin niyang lahat upang hindi pagpiestahan ng buong mundo. Kaagad niyang tinanong ang mga magulang kung saan matatagpuan ang bahay ni August. Gusto niya itong makausap ng maayos. Gusto niyang maayos ang lahat. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras. Bakit mo pala tinatanong anak kung saan nakatira si August? Gusto ko lang po siyang makausap mama at ipaintindi kung bakit ayaw ko magpakasal sa kanya. Pagsisinungaling niya sa ina. Well, maganda yung naisip mo at sana maganda rin ang kalabasan. Nang araw na yon, pinuntahan niya si August sa bahay nito sa Green Hills. Nag-doorbell siya ng isang beses. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking gate na bakal. Isang katulong ang lumabas. Good afternoon po. Nandiyan po ba si August Villarreal? Sino po sila, ma'am? Pakisabi, si Fiona Rodriguez. Sige po, ma'am. Maiwan ko muna kayo rito. Tumango siya sa katulong. Nang mapag-isa sa malawak na garden, iginala niya mga mata sa kabuuan ng mansyon. Mas malaki nga ito sa kanilang mansyon. Hindi nagtagal bumalik ang katulong at pinapasok na siya sa loob. Pinaupo sa upuang naroroon. Maiwan ko po muna kayo dito, ma'am. Pakihintay na lang po si sir, pababa na siya. Salamat po. Habang hinihintay ni Fiona ang pagbaba ni August, ay nilibang muna niya ang sarili at kinabisado ang mga sasabihin sa lalaki. Kamuntik pang mapatali si Fiona nang may yumakap sa likuran niya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Wala kang karapatang yakapin ako. Singhal niya sa lalaki. Why naman? Nakalimutan mo na ba yung nangyari sa atin sa Laguna? Higit pa sa yakap ang ginawa natin Narating natin ang langit ng sabay. Bastos ka! Sinubukan niyang itulak ang lalaki ngunit sadyang malakas ito sa kanya. Nang gigigil na humarap siya rito, ngunit kaagad din itong sinakop ang mga labi niya. Ayaw man niya sa halik nito pero iba ang sinasabi ng katawang lupa niya. Nakakaadik ang mga halik nito, nakakapanglambot ng tuhod. Ilang sandali pa, natagpuan na lang ni Fiona ang sarili na nakikipaghalikan sa lalaki na nasa tingin niya Nagugustuhan ito. Mas naging mapusok at mapaghanap ito. Napasinghap siya nang unti-unting bumababa ang mga halik nito. Doon siya nagising sa katotohanan na mali ang ginagawa nila. Inipo niya ang buong lakas sa malakas na itinulak ang lalaki na ikinagulat naman ito. What? Yamot nitong sabi. Halatang nabitin sa naumpisahan nila. Hindi ako nagpunta rito para makipaglaro ng apoy. Nagpunta ako para sabihin na hindi magbabago ang desisyon ko. At huwag mong gagamiting alas sa akin yung video na hawak mo. Matapang niyang sabi ngunit ginisihan lamang siya nito. Bakit naman ayaw mo magpakasal sa akin? Kanina, nang hinalikan kita, tinugon mo yun at naramdaman ko. Nagustuhan mo rin ang halik ko. Anong pumipigil sa'yo ha, Fiona? Hindi kita mahal. Hindi ikaw ang lalaking pinapangarap ko. Yeah, you're right.
Hindi mo ako mahal at hindi rin naman kita mahal. Pero ako ang unang lalaki sa buhay mo. Kaya't walang dahilan para tanggihan mo ko. Kung ano man ang nangyari sa atin, walang ibig sabihin yun. Lalaki ka't babae ako. Parehos tayong may pangangailangan. Oh, really? Tama na ang pag-uusap na ito. Hindi ako magpapakasal sa'yo at hindi na magbabago ang isip ko. Tatalikod na sana si Fiona nang maagap siyang hawakan ng lalaki. Dahan-dahan siya nitong iniharap at walang sabi-sabing inangkin ang mga labi niya. Nagpupumiglas siya ngunit baliwala lamang yun sa lalaki. Sa halip ay mas lalo nitong pinagbuti ang paghalik sa kanya. Napasinghap siya nang bumaba ang mga halik nito. Sinubukan niyang pigilan ngunit ayaw nitong magpaawat. Pakiramdam ni Fiona, inuubos ni August ang buong lakas niya. Nang hihina siyang napakapit sa balikat nito habang patuloy pa rin to sa paghalik. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Hayaan mo kong paligayahin ka sa paraang alam ko. Pabulong nitong sabi. Hindi siya nakasagot. Naiinis siya sa sarili. Dahil bakit ganon? Bakit wala siyang lakas ng loob na pigilan si August sa ginagawa nito sa kanya? Bakit pinagkakanulo siya ng sariling katawan? Ano bang meron sa lalaking ito? Bakit para itong pagkain masarap? Napailing siyang bigla sa pumapasok sa isipan niya. Ilang sandali pang lumipas, naramdaman niya nang buhatin siya ni August. Teka, saan mo ko dadalhin? Nagpapanik niyang tanong. Sa kwarto ko. Doon natin itutuloy ang nasimulan natin. Relax, sweetheart. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko na pagkatapos nito, papayag ka na magpakasal sa akin. Inis niyang pinandilatan ng matang lalaki. Ilang sandali pa'y narating nila ang kwarto nito. Maingat siya nitong inihiga sa kama at pagkatapos ay isa-isang hinubad ang mga saplot hanggang sa boxers na lang matira sa katawan nito. Naitakip niya biglang dalawang kamay sa sariling muka. First time niyang makakita ng ng lalaki. Pakiramdam niya pinagpapawisan siya ng malapot nang makita ang bagay na yon. Samantala, natatawa naman si August sa naging reaksyon ni Fiona. Sa bagay wala pa itong karanasan sa lalaki. Nang may nangyari sa kanila sa Laguna, lasing ito't walang kaalam-alam sa ginagawa. Dahan-dahan niyang nilapitan si Fiona at inalis ang kamay na nakatakip sa mga mata. It's okay. Normal lang yun, sweetheart. Sooner or later, masasanay ka rin. Lalo na kapag mag-asawa na tayo. Araw-araw mo na itong makikita at mag-hi at hello sa'yo. Ang bastos ng bunganga mo! Saka paano ka naman nakakasiguro na magpapakasal na ako sa'yo, ha? Kaya nga gagalingan ko ngayon ang performance ko sa'yo para pumayag ka na magpakasal sa akin. Anong performance ang pinagsasasabi mo? Performance sa kama. Walang prenong sabi niya. Ewan ko sa'yo, uuwi na ako sa bahay. Akmang babangon na sana ang babae nang mabilis niya itong pigilan. Hindi ka pwedeng lumabas sa kwartong ito hanggat walang nangyayari sa atin. Ngayon ka pa ba atras, Fiona? Kung kailan nandito na tayo sa kwarto ko? Mabilis niyang inangkin ang mga labi ni Fiona. Nung unay hindi ito tumutugon. Ngunit kalaunan, tinutugon na nito ang mga halik niya at nasasabayan na ang bawat galaw niya. Nang matapos pagsaluhan ng init ng kanilang mga katawan, ay binuhat niya si Fiona at dinala sa banyo. Itinapat niya ang katawan sa shower at dun sa ilalim ng shower ay muli niyang inangkin si Fiona. Wala siyang naramdamang pagtutol. Sa halip ay nagugustuhan nito ang ginagawa nila. Aalis na ako. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Okay, ikaw ang bahala. So ano, Fiona? Aasikasuhin ko na ba ang kasal natin? Ikaw ang bahala. Great! Gusto ko nang makasal tayo sa lalong madaling panahon. Pagkaalis ni Fiona, siya namang pagdating ni Ralph. Tiningnan siya nito ng nakakaloko. Anong ginagawa ni Fiona dito, ha? Wala naman, maliban lang sa naglaro kami ng apoy sa ibabaw ng kama ko. What? You mean may nangyari ulit sa inyo? Yes! At napapayag ko na rin siyang pakasalan ako. Wow, bro! Ikaw na talagang magaling sa mga babae. Siguro pinagod mo ng sobra si Fiona, no? Hindi naman masyado. Slight lang. Natatawa niyang sagot. Oh, Kaz, ba't umiinom ka? May problema ka ba? Maupo ka nga, Sandra. Saluhan mo kung uminom. Bakit ka ba kasi umiinom? Ano bang problema mo? Naalala mo, 'di ba?
gusto kong ipakasal sa business partner nila. Oo, pero di ba okay na yun? Bakit nagbago ba ulit ang isip nila? Hindi. Ako ngang may kasalanan, Sandra eh. Nang sumama ako na mag-night swimming kila Jana, may naka-one night stand ako roon. What? Sino? Nakilala mo ba? Hindi ko siya kilala pero kahapon nagpunta siya rito sa bahay at nalaman ko na siya pala si August Villarreal. Ang lalaking gustong ipakasal sa akin nila Papa. Oh my goodness. Small world. So ano nangyari? Nag-usap ba kayo? Ano sabi niya? Gusto niyang ituloy pa rin ang kasal dahil sa oras na tumanggi ako, ipapakalat niya yung video namin. Ano? May video kayo? Smiyo naman Fiona, ang laking problema nitong pinasok mo. Malay ko ba namang siya yun? Na habang nag-aanuhan kami, kinukuhanan niya ng video. So ano nga nangyari? Naayos mo ba yung problema? Pinuntahan ko siya kanina sa bahay niya para kausapin. Pero iba yung nangyari eh. May nangyari ulit sa amin, Sandra. Hindi lang isang beses, kung hindi dalawa. Naiiyak niyang kwento sa pinsan. Grabe ka, Kas. Ang rupok mo naman. Siguro sobrang yaman nitong si August kasi bumigay ka ulit sa kanya eh. Saglit siyang natahimik sa sinabi ni Sandra. Tama naman to. Sobrang yaman nga naman talaga ni August. At hindi lang yon. Magaling din itong makipaglaro sa ibabaw ng kama. At siya naman si Marupok, nagpadala sa gusto nito. Kahit ayaw niya ay kailangan niya magpakasal. Wala na siyang mukhang maihaharap sa lalaki. Naangkin na siya nito ng 3 beses. Ayaw naman niyang mabuntis ng walang amang anak niya. Hoy, natahimik ka riyan. Siguro na-imagine mo yung daring moment niyo, no? Hindi ah. So ano nang mangyayari? Magpapakasal ba kayo o hindi? Magpapakasal? Wala naman akong ibang choice, saka ayoko namang mabuntis ng walang amang anak ko. Ayokong machismis at pag-usapan dito sa atin. Malungkot nga lang kasi wala nang chance na maging kami ni Brian. Asus, hayaan mo na si Brian. Torpe naman yun eh. Diyan ka na lang kay Papa August, yamin at magaling pa. Kinikilig pa nitong sabi. Hoy Sandra, yung bunganga mo. Saway niya sa pinsan. Wala nang sinayang na oras si August. Kaagad niyang inasikaso ang kanilang kasal ni Fiona. Siniguro niyang enggrande yon at pag-uusapan ng buong mundo. Minsan lang siyang ikakasal kaya't gusto niya. Perfect! Isang tanghali habang busy sa trabaho, bigla na lang sumulpot sa opisina si Sarah at galit na galit. Ano itong nakarating na balita sa akin ah? Ikakasal ka na? Totoo ba ito ha August? Galit nitong tanong. Yes, totoong ikakasal na ako. No! Hindi yan totoo. Hindi ka pwedeng ikasal sa ibang babae. Sa akin ka lang, August. Ako lang nag-iisang babae na nararapat para sa'yo. Noon yun, Sarah. Nang hindi mo pa ako niloloko. Hindi na ngayon dahil nagising na ako sa katotohanan. Kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Busy ako. Pagtataboy niya sa babae. No, hindi ako alis dito hanggat hindi tayo nagiging okay. Patawarin mo na kasi ako, August. Nagsisisi na ako, promise. Hindi ko na yun uulitin. Minsan mo na akong niloko. At minsan mo na ring sinira ang tiwala ko sa'yo. Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang tiwala ko. Nagulat si August nang basta nalang lumuhod sa harapan niya si Sarah, habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Gusto niyang patawarin si Sarah pero masyadong masakit ang ginawa nito. Siya ang tipo ng tao na kapag nasira ang tiwala, mahirap nang ibalik. I'm sorry, Sarah, pero hindi pa ako handa na patawarin ka. Sana maintindihan mo yon. Naiintindihan ko yun. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ka magpapakasal sa ibang babae. Naaalala mo pa ba? Ako yung pinangakuan mo noon ng kasal eh. Kaya hanggang ngayon umaasa pa rin akong matutupad ang pangako mo na yun. Yeah, you're right. Pinangakuan nga kita ng kasal dahil akala ko tapat ka sa akin. Pero hindi pala. Saglit lang akong nawala. Pinagpalit mo ko kagad sa iba. At sa barkada mo pa talaga. Na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Please naman ayusin natin to. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon oh. Magsimula ulit tayo. At this time, sinisiguro ko na hindi na kita lolokohin. Please give me another chance. Promise. Last chance na ito basta't pagbigyan mo lang ako.
It's too late. Ikakasal na ako at wala na tong atrasan. Hindi ko ito matatanggap. Kung hindi ka rin lang magiging akin, walang sino man ang babaeng pwedeng makinabang sa'yo. Hindi ako papayag na maging masaya kayo habang ako'y talunan at sugatan. Yun lamang at padabog na lumabas ng opisina niya si Sarah. Naiiling na lang si August. Kinahapunan, pagkagaling sa trabaho ay sinadya niyang puntahan si Fiona sa bahay ng mga ito. Nadatnan niya itong naliligo sa swimming pool. Napalunok siyang bigla ng masilayan ang kabuuan nito. Naligaw ka ata rito. Hindi ako naligaw. Nagpunta talaga ako rito para makita ka. Next month na ang kasal natin kaya't ngayon pa lang, ihanda mo ng sarili mo para sa akin. Pinanlisikan lang siya nito ng mga mata. Ikaw lang naman na may gusto ng kasal nito, hindi ako. Wala ka nang magagawa, Fiona. Akin ka na at pag-aari na kita. Tanggapin mo na lang na ito na ang kapalaran mo, ang maging Mrs. August Villarreal. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na maging asawa ka. Magpapakasal ako sa'yo hindi dahil gusto kita, kung hindi dahil wala akong ibang choice. Tatalikuran na sana siya ni Fiona ngunit maagap niyang iniharang ang katawan sa daraanan nito. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang talampakan. Napakaganda talaga nito lalo na sa malapitan. Walang lalaki ang hindi mahuhumaling sa angkin nitong alindog at isa na siya ron. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? May nagsabi na ba sa'yo kung gaano ka kaganda at ka-sexy? Marami na. Ba't mo naman naitanong? Hanggang paghangat pagtingin na lang sila sa'yo. Dahil yung katawan mo, pag-aari ko na. At ang pag-aari ni August, hindi pwedeng hawakan ng kahit na sino. Hindi mo ako pag-aari, August Villarreal. Magpapakasal lang tayo at tanging kapirasong papel lang mag-uugnay sa ating dalawa. Hindi niya nagustuhan ang huling salitang binanggit ni Fiona. Mabilis niya itong hinapit sa balikat, dahilan upang magkadikit ang kanilang mga katawan. Napako ang tingin niya sa labi nitong waring nagaanyaya na halikan niya. Wala siyang inaksayang sandali. Mabilis niyang sinakop ang mga labi nitong nakaawang. Hindi naman nagtagal ang halik na yon. Nagulat na lang siya nang sampalin siya nito ng kay lakas, na halos ikatabingin ang mukha niya. Bakit mo ko sinampal? Nagtatanong ka pa kung bakit kita sinampal? Kasalanan mo naman. Sa susunod na halikan mo ulit ako, hindi lang sampal ang ipapatikim ko sa'yo. Ayos lang sa akin kahit sampalin mo ko ng paulit-ulit. Basta matikman ko lang matamis mong mga labi. Bastos! Manyakis! Nanggigigil naman sa inis si Fiona sa ginawang paghalik sa kanya ni August. Naiinis siya sa lalaki, masyadong feeling at mahangin. Pagpasok sa banyo'y napatingin siya sa malaking salamin ng naroroon. Wala sa loob na hinawakan ng labi na kanina lang ay hinalikan ni August. Sa totoo lang, masarap tong humalik at nagugustuhan niya rin ang mga halik nito. Pero hanggang dun lang yon. Si Brian pa rin ang gusto niya at hindi na yon magbabago. Araw ng linggo. Pagkatapos magsimbay dumaan muna siya ng mall. Balak niyang mag-shopping nang sa ganun ay malibang siya. Habang namimili sa department store, narinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya kung sino to ay si Brian pala. Brian? Sambit niya sa pangalan ng lalaki. Hinintay niyang makalapit to sa kanya. Halos mapunit ang labi niya sa lapad ng pagkakangiti. Oh, Brian, nandito ka rin pala. Sinong kasama mo? Ako lang mag-isa. May pinapabili kasi si Ate Lena. Ah, ganun ba? Ikaw, sinong kasama mo? Ako lang din mag-isa eh. Galing ako sa simbahan tapos dumiretso ako rito. Kung hindi ka nagmamadali, pwede ba kitang ayaing mag-snack? May treat. Oo naman, sige. Thanks. Pumasok sila sa isang sikat na coffee shop. Si Brian ang nag-order. Habang hinihintay na dumating ang kanilang order, ay biglang nagsalita si Brian. Balita ko ikakasal ka na raw eh. Totoo ba yun o fake news lang? Oo, totoo yun. Tipid niyang sagot. Akala ko ba kung mahal mo, Fiona? Bakit magpapakasal ka sa lalaking hindi mo naman mahal? Alam mo na mahal kita? Kailan pa? Oo naman, matagal na. Ang totoo niyan eh, mahal din kita. Nahihiya lang ako naligawan ka. Pero nang malaman kong ikakasal ka na eh, hindi ko pala kayang mawala ka sa akin. Hindi alam ni Fiona kung anong mararamdaman ng mga sandaling yon. Kung kikiligin ba o malulungkot. Bakit ngayon mo lang sinabi, Brian, kung
Naputo sa ere ang sasabihin ni Fiona nang sumulpot bigla sa kanilang harapan si August at madilim ang mukha nito. Layuan mo si Fiona kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. Ano ba, August? Bakit mo naman pinagbabantaan si Brian? Hindi ko siya pinagbabantaan. Sinasabi ko lang ang totoo. Let's go, Fiona. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi ako sasama sa'yo. May dala akong kotse saka ayaw kita makasama. At sinong gusto mong makasama? Yung lalaking to? Ipapaalala ko lang sa iyo, Fiona. Next month na ang kasal natin. Kang gagawa ng mga bagay na ikakasira ng pangalan ko. Pasensya na pare. Ako ang may kasalanan eh. Niyaya ko na mag-snack si Fiona. Singit ni Brian sa pag-uusap nila ni August. Next time, pipiliin mo yung yayayain mo. Let's go, Fiona. Hindi nga ako sasama sa'yo. Kung gusto mong umalis, edi umalis ka na. Mamili ka, Fiona. Sasama ka ba sa akin o magwawala ako rito? Inis na tumayo si Fiona at padabog na lumabas ng coffee shop. Sa biyahe, kahit anong kausap ang gawin ni August ay hindi talaga niya pinapansin. Naiinis siya sa ginawa nito. Pakiramdam niya, ngayon pa lang ay binabakura na siya nito. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung malaya siyang nakagagalaw at nagagawa mga gustong gawin. Pagkarating ng bahay ay bababa na sana siya nang mabilis siyang pigilan ni August. Nagkatitigan silang dalawa pero sa huli, siyang naunang nagbawi. Kausapin mo naman ako, Fiona. Hindi mo naman maiaalis sa akin na hindi magalit. Ayoko lang na may ibang lalaki kang kasama. Wala kang karapatang pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Baka nakakalimutan mo hindi pa tayo kasal. At kahit maikasal tayo, gagawin ko pa rin ang mga bagay na gusto kong gawin. Hindi mo ako mapipigilan. Gawin mo kung anong gusto mo maliban lang sa isang bagay. Ang sumama at makipag-usap sa lalaki. Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos. Ayoko lang maagawan ng isang bagay na pag-aari ko na. Tama na ang usapan na ito. Pagod na ako at gusto ko na magpahinga. Hindi na niya hinintay na makasagot pa si August. Mabilis na siyang bumaba ng sasakyan. Pagpasok ng bahay, nagtataka ang mama niya nang makitang nakasimangot siya. Kaagad siya nitong tinanong kung ano bang nangyari pero umiling lang siya. Sa sasakyan, habang pauwi ay tinawagan ni August si Ralph at niyayang uminom sa paborito nilang disco bar. Gusto niyang maglasing nang sa ganun ay mawala ang inis na nararamdaman. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Kilala kita, August. Hindi ka mag-aayang uminom kung walang problema. Tell me, ano bang problema mo? Si Fiona. O bakit? Ano nangyari kay Fiona? Nahuli ko kanina si Fiona sa loob ng coffee shop na may kasamang lalaki. Kitang-kita ko yung tinginan nila. Yung tingin na may something. Anong something? Parang may pagtingin sila sa isa't isa. Ayoko ng ganitong pakiramdam, Ralph. Pero itong nararamdaman ko ngayon. Nagsiselos ka. Isa lang ang ibig sabihin yan. Tinatamaan ka na kay Fiona. Gusto mo na siya. Napabuntong hininga siya. Weird man pero iyon ang nararamdaman niya ngayon. Isa lang ang sinisigurado niya. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya papayag na masaktan at maloko. Kung kinakailangang bantayan niya 24/7 si Fiona, ay gagawin niya. Huwag lang itong maagaw sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga araw at linggo. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Nasa simbahan na siya ngayon at hinihintay ang pagdating ng bride niya. Sa totoo lang ay kanina pa siyang kinakabahan. Malapit na kasing magsimula ang kasal pero hanggang ngayon, wala pa rin si Fiona. Ayaw niyang mag-isip ng negative pero hindi maiwasan. Paano kung hindi siya siputin ni Fiona? Papaano kung nagbago ang isip nito? Papaano kung sumama na ito sa ibang lalaki at sa mga oras na ito, malayo ng dalawa? Ayaw niyang mapahiya sa mga taong naroroon dahil isang malaking kahihiyan yon sa pagkatao niya. Kaya niyang tanggapin ang kahihiyan. Ang hindi niya kayang tanggapin ay ang maiwan sa ere. Hey, relax bro. On the way na yun. Baka na traffic lang. Pagpapagaan ni Ralph sa kalooban niya. Hindi mo maiaalis sa akin ng kabahan. 10 minutes na lang magsisimula ng kasal. Pero until na wala pa rin si Fiona. Relax, darating din yun, okay? Ayokong mag-isip ng kung ano-ano, pero hindi ko maiwasan. Oh, ayun na pala yung bride mo eh. Turo ni Ralph. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Fiona. Hindi niya maiwasan ang hindi humanga kay Fiona
Napakaganda nito ngayon sa suot na wedding dress. Nang magtagpo ang kanilang mga matay, nginitian niya ito. Ngunit nanatili itong seryoso. Habang kinakasal sila, ay lumilipad naman ang isip ni Fiona. Wala siyang maintindihan sa sinasabi ng pare. Kanina nga'y nagdadalawang isip siya na pumunta sa simbahan, pero kinausap siya ng mga magulang. Dahil dito, nagbago ang isip niya. Nang tingnan niya si August ay nakangiti ito at mabilis lang sumagot ng I do, na para bang gusto nitong nangyayaring kasal ngayon. Dahil dito, mas lalo siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Narinig na lang niyang nagpalakpakan ng mga taong naroroon, na ang ibig sabihin, tapos na ang kasal. Humarap sa kanya si August at ginawaran siya ng halik sa pisngi. Nang matapos ang kasal, ay dumiretso na sila sa hotel kung saan ang venue ng reception. Maraming bisitang nandoroon. Isa-isa siyang pinakilala ni August sa mga bisita. Maghahating gabi na nang makauwi sila sa mansyon ni August. Pagpasok ng kwarto, dun lang ito nagsalita. "Mauna ka nang mag-shower, may tatawagan lang ako sa baba." Hindi siya sumagot. "Masanay ka na rito dahil simula ngayon, ito na ang bagong bahay mo kasama ako." "Ilang taon tayong magsasama bilang mag-asawa?" "Hanggang sa huling hininga natin dito sa mundo. Akin ka na, Fiona. Asawa na kita ngayon at pag-aari na kita. Kahit kailan hindi mo ako magiging pag-aari. Mag-asawa lang tayo sa papel at hindi mo mababago ang katotohanan na yon." Hindi na ito umimik. Sa halip, tahimik tong lumabas ng kwarto habang siya'y naiwang nakatayo. Nagpasya siyang maupo sa kama at pinagmasdan ang buong kwarto. Malaki at maaliwalas. Kumpleto sa mga kagamitan. May mga painting na nakasabit. May picture frame din dun si August kasama ang parents nito. Hindi nagtagal ay bumalik si August sa kwarto. Tinapunan siya nito ng malalim na tingin. "Bakit hindi ka pa rin nagsha-shower?" "Mauna ka na lang, mamaya na ako." "Kung ganon, sabay na tayo." "Hindi na, mauna ka na. Hindi ako sanay na may kasabay mag-shower." "Well, masanay ka na. Dahil simula ngayon palagi na tayong sabay mag-shower at maligo." Nanlaki ang mga mata ni Fiona nang buhatin siyang bigla ni August at dalhin sa banyo. Kahit na anong gawin niyang pagtanggi ay hindi talaga ito pumayag. Wala siyang nagawa kung hindi ang mag-shower na kasabay ito. Nakaramdam siya ng pagkailang. First time niyang mag-shower nang may kasabay at lalaki pa talaga. Kamuntik pa siyang mapatili nang hawakan itong magkabilang balikat niya. Naramdaman niyang may kasamang pagnanasa ang mga tingin nito sa kanya. "Napakaganda mo talaga, Fiona. Sa Laguna pa lang naagaw mo ng pansin ko." "Akin ka lang, Fiona. Walang sino man ang makakaagaw sa'yo sa akin." Mahina nitong sabi, sapat upang marinig niya. Ilang sandali pa'y naramdaman niyang paghalik nito sa batok pababa sa dibdib. Napasinghap na lang siya nang maramdaman ang init na unti-unting nabubuhay sa katawan niya. Wala siyang nagawa kung hindi ang magpaubaya na lang. Nagpatianod na lang siya sa gusto nitong mangyari. Walang kapaguran siya nitong inangkin hanggang sa gupuin ng antok. Samantalang siya, gising na gising pa rin at hindi dalawin ng antok. Kinabukasan ay nagising si Fiona na tirik na ang araw. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Paglabas niya, doon niya lang napansin na wala na sa higaan si August. Nasaan siya? Pumasok na kaya siya sa trabaho? Tanong niya sa sarili. Palabas na sana siya ng kwarto nang tumunog ang cellphone niya. Si Sandra ang tumatawag. "Oh, Sandra, napatawag ka ng ganito kaaga?" "Anong maagang pinagsasasabi mo riyan? 11:00 na kaya ng umaga." "Oh, kamusta ang honeymoon niyo? Nag-enjoy ka ba?" "Magtanong ka na lang ng iba, wag lang yan." "Sila mama, gising na ba?" "Oo, kanina pa." "Huy, kwentuhan mo naman ako ng ganap sa inyo last night. Siguro pinagod ka niya, no?" "Ay naku Sandra, tigil-tigilan mo nga muna ako. O siya sige na't mamaya na tayo mag-usap. Nagrereklamo ng tiyan ko." Okay. Basta akong ninang sa first baby nyo." Naiiling na lang siya kay Sandra dahil kung ano-anong sinasabi. Itinuloy niya na lang na udlot na pagbaba. Sa kusina na siya dumiretso. Nagutom siya bigla nang makita mga pagkaing nakahain sa hapagkainan. "Good morning! Mabutit gising ka na." Napalingon siya bigla nang marinig ang boses ni August sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng apron at may hawak pang sandok. "Good morning din.
Ikaw ba yung nagluto ng mga pagkain to? Yes, sana magustuhan mo. Gusto mo ba ng coffee? Ay sorry, hindi ako nagkakape sa umaga eh. Maligamgam na tubig lang ang iniinom ko. Ah, okay. Ipinaghila siya nito ng upuan at nilagyan ng maligamgam na tubig ang tasang naroroon. Tahimik nilang pinagsaluhan ang mga pagkain na niluto nito. Napawaw siya sa sarap kaya naman naparami ang kinain niya. Siya nga pala, Fiona. Mamayang gabi, aalis tayo. Saan naman tayo pupunta? Siyempre, honeymoon natin kit kailangan ma-enjoy natin tong magkasama. Pupunta tayo ng Hong Kong. Doon tayo mag-honeymoon. Hindi na, okay na ako rito. Huwag ka nang gumastos. Sayang lang yung pera. Hindi sayang ang pera. Saka marami tayong pera. Lahat pwede nating bilhin. Ikaw ang bahala. Walang buhay niyang sagot. After natin mag-breakfast, pupunta muna ako sa opisina. Pwede kang sumama kung gusto mo. O dito ka na lang sa bahay para makapagpahinga ka pa. Dito na lang ako. Okay. Nang matapos kumain ay nag-prepare na nga si August para pumunta sa opisina. Siya naman ay naiwan sa living room at nanonood ng news sa TV. Hinintay muna niyang makaalis si August saka bumalik sa kwarto. Inaantok pa kasi siya at gusto niyang matulog ulit. Paakyat na sana siya ng kwarto nang lumapit ang isang katulong at sinabing may bisitang dumating. Sino pong dumating? Si Ma'am Sarah po at hinahanap si Sir. Ang sabi ko nga po ay wala rito. Ayaw maniwala. Sino po ba si Sarah? Dating girlfriend po yun ni Sir. Nasa may pool po siya at hindi raw aalis hanggat hindi nakausap ni Sir. O sige po, ako na nga harap sa kanya. Bumalik na po kayo sa kusina. Salamat po, Ma'am. Pakiramdam ni Fiona ay nawalang antok nang makitang isang babaeng nakatayo sa gilid ng pool. Nakasuot ito ng skirt at nakalugay ang mahabang buhok. Tumikhim siya ng 3 beses para ipagbigay alam ang presensya. Nilingon siya nito at pinagmasdan ng matagal. And who are you? Ako si Fiona. Fiona who? Mrs. Fiona Rodriguez Villarreal, ang asawa ni August. Nakaramdam siya ng inis sa babae, lalo na nang taasan siya nito ng kilay. Oh, ikaw palang laruan ni August? I'm Sarah Rosales, girlfriend ni August. Excuse me, ang sabi ko asawa ni August, hindi laruan. Laruan ka lang niya, dahil akong mahal niya at akong pakakasalan niya. I'm sure na peke lang naman ang kasal niyo. Hindi peke ang kasal namin. Wala rito si August, kung gusto mo siya makausap, nasa opisina siya. Doon mo siya puntahan at hindi rito. Alam niyang kabastusan pero naiinis talaga siya sa babae. Inis niya itong tinalikuran ngunit maagap nitong hinawakan ng isang kamay niya. Sandali nga! Huwag mo akong tatalikuran pag kinakausap pa kita. Makinig ka sa akin. Laruan ka lang ni August. In short, labasan ng init. Kahit kung ako sa'yo, iwan mo na siya habang maaga pa. Pwede ba, Miss Sarah? Kung wala kang matinong sasabihin, umalis ka na. Pagtataboy niya sa babae. Napasigaw na lang si Fiona nang itinulak siya ng babae sa pool. Hindi pa nakontento at lumusong ito sa tubig at sinabunutan siya. Itong ilagay mo riyan sa kukote mo. Sa akin lang si August. Ako lang nagmamay-ari sa kanya. Inipo niyang buong lakas saka itinulak ang babae. Pero ayaw nitong tumigil. Sinugod ulit siya nito at pinagsasampal. Hindi naman siya papayag na saktan lang ng kung sino. Sinuntok niya ito sa sikmura dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Mabilis siyang umahon sa pool at pumasok na sa bahay. Pagsapit ng hapon ay dumating si August na may dalang isang bouquet at iniabot sa kanya. Para sa naman ang mga bulaklak na ito? Para sa iyo, asawa ko. Ganun ba? Akala ko suhol mo kasi sinugod ako rito ng babae mo. Sinong babae ko? Wala akong ibang babae. Ikaw lang. Sinungaling. Hindi naman ako aawayin ng ganun ni Sarah kung hindi mo siya babae. Alam mo ba kung ano sinabi niya sa akin? Girlfriend mo raw siya, tako ang laruan mo. Labasan ng init at peke ang kasal natin. No, hindi yan totoo. Nagsisinungaling lang siya. Oo, dati ko siyang girlfriend pero matagal na kaming naghiwalay. At kasalanan niya yun. Niloko niya ako at nakipagtalik pa siya sa ibang lalaki. Tungkol naman sa atin, totoo ang kasal natin kahit itanong mo pa sa parents ko. Ewan ko, naguguluhan ako. Hindi mo kailangang maguluhan basta sa akin ka lang maniwala.
Siya nga pala, naghanda ka na ba ng mga dadalhin mo mamaya? Sorry pero hindi ako sasama. Huwag mo na akong pilitin. Buo ng desisyon ko at hindi na yun magbabago. Dahil ba sa nangyari? Okay, I understand. Hayaan mo, kakausapin ko bukas si Sarah. At pinapangako ko, hindi ka na ulit niyang masasaktan. Wala naman akong pakialam kung babae mo siya at kung peke ang kasal natin. Pero sana sinabi mo sa akin para hindi ako nagugulat at sinusundo dito ng babae mo. Hindi ko nga babae si Sarah. Ikaw lang ang babae ko at sapat ka na sa akin. Hindi siya kumibo. Nanatili lang siyang nakaupo. Mayami ay tumayo siya at lumabas ng kwarto pero sinundan siya ni August. Saan ka pupunta? Uuwi na muna ako sa amin. Siguro, doon muna ako ng mga ilang araw. What? Iiwan mo ako rito mag-isa? Wow, ang OA ng reaksyon mo ah. Bakit? Dati ka namang nag-iisa rito ah. Dati yun, hindi na ngayon. Saka magkaiba yun. Hindi ako papayag na iwan mo ako rito. Baka nakakalimutan mo, kakakasal lang natin ha. At may obligasyon ka sa akin. Dapat kung nasan ka, nandun din ako. Anong ibig mo sabihin? Sasama ako sa'yo. Napairap na lang si Fiona sa sinabi ni August at mukhang hindi nga ito nagbibiro. Wala ngang nagawa si Fiona kung hindi ang isama ito sa kanila. Tuwang-tuwa pang mga magulang niya nang makita sila. Saglit silang nagkwentuhan sa living room. Nang matapos, umakyat na siya sa kwarto niya. Oh, ba't nandito ka? Kung gusto mo magpahinga dun ka sa guest room. Mataray niyang sabi. May mag-asawa bang magkahiwalay ng kwarto? Saka honeymoon pa natin ah. Mag-honeymoon kang mag-isa. Fiona, please wag na tayong mag-away. Ayoko ng ganito. Promise bukas kakausapin ko si Sarah at hindi na mauulit ang nangyari kanina. Please pagkatiwalaan mo naman ako bilang asawa mo. Isa lang naman ang gusto ko ang maging masayang pagsasama natin. Kung gusto mong matulog dito sa kwarto ko, diyan ka sa sofa. Pero kung ayaw mo naman, o edi dun ka sa guest room. Kinabukasan bago pumasok sa opisina, ay pinuntahan muna niya si Sarah sa kondo nito. Abot tengang ngiti nito nang makita siya. Sinasabi ko na nga, be. Hindi mo ako matitiis. Babalikan mo rin ako. Hindi ako nagpunta rito para balikan ka. Nandito ako para kausapin ka tungkol sa ginawa mo kay Fiona. Sa susunod na saktan mo pa ulit siya, ako ang makakalaban mo. Kilala mo ako, Sarah. Masama akong magalit. Sa tono ng pananalita mo parang sinasabi mo sa akin mahal mo ng babaeng yun Tama ba ako ha, August? Mahal mo na ba ang babaeng yun? Hindi ko lang siya mahal. Kung hindi mahal na mahal. Kaya't utang na loob, tigilan mo na ako. Maraming lalaki, hindi lang ako. Umanap ka na lang ng para sa'yo. Huwag mo na akong guluhin. Hindi. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki na minahal ko ng ganito. At hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Kung gusto mo gawin mo akong kabit, ayos lang sa akin. Basta makasama lang kita. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Mahal kong asawa ko at hindi ko siya lolokohin. Bakit, August? Hindi mo ba namimiss sa mga halik ko? Ang mga haplos ko sa katawan mo. Kasi ako namimiss ko na yun. At gusto kong maramdaman ulit. Lalo na ang init ng iyong katawan. Isa-isa nitong inalis ang pagkakabutonis ng suot na pantulog. Hanggang sa underwear na lang ang matira. Hindi mo ba namimiss ang katawang to? Mapang-akit nitong sabi habang dahan-dahang lumalapit sa kinatatayuan niya. Utang na loob, Sarah. Isuot mo yung damit mo. Nang makalapit ito sa kanya ay basta na lang lumingkis na parang sawa. Pinaglandas nito ang isang daliri sa labi niya. Namimiss na kita, August. Matagal ka nang hinahanap ng katawan ko. Angkinin mo ko. Gusto kong maramdaman ang init ng iyong mga halik. Ang iyong mga haplos. Sorry, hindi pwede. May asawa na ako, Sarah. Hindi na pwede ang gusto mo. Bakit? Mas masarap ba siya sa akin? Mas magaling ba siya? Sabihin mo at hihigitan ko yun. Hindi lang doble, kung hindi triple pa. Oo, Sarah, at hindi lang yun. Dahil ako ang una at huling lalaki sa buhay niya. Hindi kagaya mo na hindi marunong makontento sa isa. Natigalgal naman to sa sinabi niya at hindi nakapagsalita. Inalis niya ang kamay nitong nakalingkis sa kanya at walang paalam na iniwan nito. Kinagabihan, pag-uwi niya sa bahay nila Fiona ay naabutan niyang tulog ito. Maingat niya itong nilapitan at naupo sa gilid ng kama. Pinagsawa niya mga mata sa maganda nitong mukha. Hindi ko alam kung kailan kita minahal.
Basta't nagising na lang ako isang araw na mahal na pala kita. Akin ka lang, Fiona. At pinapangako ko sa'yo, magiging masaya ka sa piling ko. Samantala, naramdaman naman ni Fiona na may mga matang nakatingin sa kanya. Dahan-dahan niyang idinilit ang mga mata. Nakita niya si August na nakaupo at nakatingin sa mukha niya. Bakit niya ako tinitingnan? Ano kayang iniisip niya sa akin? Gusto niya kaya akong halikan at angkinin? My goodness, Fiona, ang dumi naman ng isip mo. Singhal niya sa sarili. Maya-maya'y naramdaman niyang gumalaw ang kama ng ibig sabihin. Umalis na sa pagkakaupo ang lalaki. Nagkunwari siyang kagigising lang. Nakita niya itong nagpapalit ng damit pang bahay. Nginitian siya nito. Mabutit gising ka na. Gusto sana kitang ayaing mag-dinner sa labas eh. May bagong bukas na branch sila Ralph. Gusto ko na tayo ang unang customer niya. Ayoko, tinatamad ako eh. Ganun ba? Gusto mo ba magpa-deliver na lang ako rito? Ayoko rin. Pwede mo ba akong ipagluto ng sinigang na baka? Yung sobrang asim? Tapos lagyan mo ng maraming gulay ah. Sure, ipagluluto kita. Kailan mo ba gustong ipagluto kita? Ngayon na sana kung hindi ka masyadong pagod. Kahit pagod ako, ipagluluto pa rin kita. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil yun ang request ng maganda kong asawa. Kinilig siya bigla sa huling sinabi nito na maganda siya at asawa siya nito. Nang matapos magbihis ay lumabas na ito ng kwarto. Habang hinihintay maluto ang sinigang, ay naligo na muna siya. Paglabas ng banyo ay siya namang pagpasok ni August. May dala itong tray. Amoy na amoy niyang mabangong amoy ng sinigang. Dinala ko na rito para hindi ka na lumabas ng kwarto. Special yan dahil luto ko at request mo. Mukhang ang masarap ah. Ikaw kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Siguro maya-maya na lang. Bakit mamaya pa? Ngayon na, gusto ko sabay tayong kumain. Halos maubos niya ang nilutong sinigang ni August. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng asim. Basta't sarap na sarap siya habang kumakain. Salamat sa masarap na sinigang ah. Bukas ulit ipagluto mo ko niyan. Pero gusto ko dagdagan mo pa yung asim. Ano? Dadagdagan pa ng pampaasim? Eh sobrang asim na nga niyan. Eh di kung ayaw mo idiwag. Kay mama na lang ako magpapaluto. Hindi naman sa ayaw. Ang sinasabi ko lang. Shh! Ayoko nang makarinig ng ingay. Lumabas ka na nga sa kwarto ko at huwag kang babalik rito hanggat hindi ko sinasabi. Inis niyang tinalikuran ng lalaki at nagtungo sa balcony. Naiiling na lang na lumabas ng kwarto si August. Akala pa naman niya'y ayos na silang dalawa. Pero nang dahil sa sinigang, nainis pa ito sa kanya. Tama naman kasi siya. Sobrang asim na ng sinigang na niluto niya. Tapos gusto nito dagdagan pa niya ng asim. Baka ang mangyari hindi na makain sa sobrang kaasiman. Nagpalipas muna siya ng ilang oras sa living room. Nang hindi pa rin siya tinatawag ni Fiona, ay nagpa siya siyang doon na lang matulog. Ang sabi kasi ni Fiona ay tatawagin na lang pag pwede na siyang pumasok. Ayaw naman niyang suwayin to at baka tuluyan ng magalit sa kanya. Nagising bigla si August nang may tumama na kung anong bagay sa mukha niya. Nakita niya si Fiona na masamang nakatingin sa kanya. Ikaw ba yung bumato sa akin? Oo, ako. Bakit may reklamo ka? Eh bakit mo naman ako binato? Pwede mo naman akong gisingin kung may kailangan ka sa akin. Sorry na, hindi ko sinasadya. Masakit ba? Medyo. Eh bakit kasi ang tagal mong pumasok sa kwarto? Kanina pa kita hinihintay doon ah. Eh ang sabi mo kasi hindi ako pwedeng pumasok hanggat hindi mo... Shh! Okay na. Sorry na, nabigla lang ako. Bati na tayo, please. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagulat lang kasi... Nabitin sa ereyang sasabihin ng takpan nitong bibig niya gamit ang isang daliri. Nang nagtama ang kanilang mga mata, walang may gustong kumurap. Kiss me. Mahina nitong sabi sapat upang marinig niya. Tama bang narinig ko? Inuutusan mo ko na halikan ka? Naninigurado niyang tanong. Oo, ayaw mo ba? Abay syempre gusto. Eh ano pang hinihintay mo dyan? Halikan mo na ako, bilis! Bago pa magbago ang isip ng asawa ay mabilis na niyang sinakop ang mga labi nito. Nakaagad naman itong tinugon. Ilang sandali pa'y palalim ng palalim ang kanilang halikan.
Maingat niyang inihiga sa sofa ang asawa at mabilis ang kilos na hinubad ang kanilang mga saplot sa katawan. Hindi nagtagal ay sabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan na parehong may ngiti sa mga labi. Nagugutom ako. Pwede mo ba akong bilhan ng apple mango? Apple mango? Sa madaling araw? Oo, bakit? Bawal ba? Hindi naman, kaya lang sarado pa ngayon ang grocery store eh. Gusto mo, mag-request ka na lang ng iba? Ayoko ng iba, yun nga yung gusto ko eh. Okay. O sige, lalabas ako. Titingnan ko sa palengke kung bukas na. Talaga? Thank you. Tuwang-tuwa siya nitong niyakap sabay halik sa pisngi. Hinagilap niya ang susi ng kotse. Habang binabaybay ang tahimik na daan, tinawagan niya si Ralph na kaagad naman itong sinagot. Napatawag ka bro. Kaagad nitong bungad sa kabilang linya. May apple mango ka ba dyan sa bahay mo? Meron. Bakit? Aanin mo ba? Hindi ako. Si Fiona. Gusto kumain ng apple mango na ganitong oras. Alam mo, nawiwirduhan na ako sa kanya ngayon. Una, sinigang na baka na, sobrang asim. Ngayon naman, apple mango sa madaling araw. Ewan. Nako, isa lang ang ibig sabihin yan. Buntis ng asawa mo't naglilihi siya. Ano sabi mo? Buntis si Fiona? Oo. Yun na mga sign ng maglilihi. O siya, sige na, pumunta ka na rito at kunin mo itong apple mango. Thanks bro. Habang nagdadrive pabalik ng bahay, ay hindi mawala-wala ngiti sa mga labi niya. Ngayon pa lang isabik na siyang malaman kung buntis nga ba si Fiona. Abot tenga naman ang ngiti ni Fiona nang makitang may dalang apple mango ang lalaki. Mabutit na kabili ka nito. Galing yan kay Ralph. Mabuti na lang talaga't may stock sila ng apple mango. Siya nga pala Fiona, may gusto sana akong itanong sa'yo eh. Anong itatanong mo? Buntis ka ba? Paano mo nalaman? Nakita mo bang results ng check-up ko? So buntis ka nga? Tumango ito bilang tugon. Yes, magiging daddy na ako. Teka, August, huwag kang maingay. Baka magising sila mama at papa, pati ang mga households. Nakakahiya. Saway nito sa kanya. Ayos lang yun. Masaya lang ako dahil sa wakas magiging daddy na ako. I love you, Fiona. Mahal mo ko? Turo niya sa sarili. Yes, matagal na. Ikaw ba? Mahal mo ba ako? Balik tanong nito sa kanya. Oo, matagal na rin. Ang akala ko nga noon hindi kita mamahalin. Pero nagkamali ako dahil nagising mo ang natutulog kong puso. Nahihiya niyang pag-amin. Ano itong naririnig namin Buntis? Sino ang buntis? Tanong ng mama niya na mukhang nagising sa ingay nilang dalawa. Ako po mama, 3 weeks na akong buntis. Kagagaling ko lang sa klinik nung nakaraang araw. Talaga, iha? Ay, buntis ka na? Ay naku, tiyak na matutuwa itong papa mo. Matagal na naming pangarap ang magkaroon ng apo. Opo, mama. Teka muna't ibabalita ko lang sa papa mong magandang balita Nang maiwan silang dalawa sa living room, ay basta na lang siyang niyakap ng asawa at pinaliguan ng maliliit na halik sa pisngi. I love you asawa ko. Salamat sa Panginoon at dumating ka sa buhay ko. Akala ko noon tuluyan na akong mag-iisa doon. Ganyan din ako. Akala ko nga noon si Brian ang para sa akin pero hindi pala. Kasi meron siyang nilaan na lalaki para sa akin at ikaw yun. Hindi man magandang simula natin, magtatapos naman tayo sa masaya at punong-puno ng pagmamahalan. Mahal na mahal kita, Mr. August Villarreal. Mas mahal kita asawa ko. Yun lamang at mabilis na nitong sinakop ang mga labi niya. Ilang sandali pa, parehas na silang walang saplot at handa ng namnamin ang init ng kanilang pagmamahalan. Wakas.